Okay, nagtapos tayo dun sa video number 4 na requisition and issue slip, saka yung report of supplies and materials issued, yung RSMI. Ngayon naman, punta na tayo sa assets. Di ba dun sa video number 3, nag-set up ng asset. May dalawa akong sinet up dun, yung laptop at saka yung chair. Yung chair, low value na property siya. Tapos yung isa, yung laptop, kasi above 50,000 siya, na under siya ng PPE. Ngayon, wala pang assignment yan. Dito, pag tinignan natin dito sa assets, sa assignment, walang nakalagay. Ganon din sa chair. Punta natin yung chair. Ito, pag tinignan natin assignment, wala pang naka-assign kung kanino napunta. Ibig sabihin, yung status available pa siya. Ito. Ganon din yung laptop, available pa rin siya. Tingnan natin. Yan. Ngayon, i-assign natin yan using yung sa chair. ICS lang yon. Dito tayo sa issuance ng ICS. Yung laptop, dahil PPE siya, dito yon. Okay, mag-umpisa na tayo dito sa ICS. Okay, punta na tayo dito sa inventory slip. Tapos, ayan, number 1, maglagay na tayo. May naka-assign na siya. Office, budget division, kailan na-issue, halimbawa nung na-issue nung May 5, issued by ito yung supply officer for office use. Asset ID, yung makikita natin yung chair. Yan. Click lang to. As quantity 1, unit, piece. Yan, okay siya. Useful life niya nakalagay, naka-set up na yan dun sa asset. Okay. Then pwede nyo nang i-post. Pag okay na yan, pwede rin check dito sa print kung okay na siya. Ayan, dito sa printing makikita nyo 1 piece 4-5 yung sitting yan, chair. Ito yung inventory number, useful life, pipirmahan lang dito na received by Robert. Okay, pag na-print na, post nyo na. Ayan, ICS successfully process. Okay na siya. Naka-save na siya. Kung mayroon kayong another na issue ng ICS, ganun lang. Okay, pwede natin close to. Then, proceed tayo dun sa laptop naman. I-assign natin yung laptop. Dito tayo sa issuance ng PAR. Ayan. Tapos, click lang nyo yung add PAR. Number 1. Yan, automatic na siya. Nag-assign ng PAR to 2651. Ganyan. Select natin kanino mapupunta. Kay Ariana, halimbawa. Okay. Tapos office niya ay accounting. Kailan na-issue halimbawa nung 5, issued by ito yung AO. Tapos dito tayo sa anong asset yon, yung laptop, Travelmate laptop. Yan.
Okay. Yung serial number, huwag kakalimutan pag naglagay dun sa asset. Ako kasi nakalimutan ko. Dito kasi hindi na magkakapag-type rito. Dun sa asset lang yan. Yan, isang laptop, quantity. Siyempre, piece. Yan, 60,000. Yan, okay na yan. Tapos pwede nyo nang i-print. Yan na. Description, one piece laptop Acer Travelmate, property number, ICT lap. Dito nakikita yung sinasabi ko nung unang-unang video pag nag-set up ng item categories, nakalagay dito yung prefix ICT-lap. Ibig sabihin laptop yan. Date acquired nung May 4, tapos to 60,000. Okay, kay Ariana na nag-issue yung property. Okay, print na yan. As post na. Yan. Posted. Okay na. Okay na. Nakapag-assign na tayo ng ICS and property acknowledgement receipt dun sa empleyado. Okay, di ba? Ang bilis lang. Madali lang. Ngayon, pag tiningnan natin dito sa assets, kasi na-assign na natin doon sa dalawang empleyado. Tingnan natin ngayon. Itong chair, naka-assign na yan. Pag tiningnan natin yung assignment, dapat meron na yan. Kanina, di ba, wala? Ayan, naka-assign kay Robert Dominguez. Yan, issue nung May 6. Yan, hindi naman natin magagalaw rito kahit i-delete mo yan. Yan, hindi yan madidelete. Ito yung kanyang property number. Tapos, tingnan naman natin yung laptop. Ito yung laptop. Dapat kay Ariana to naka-assign. Tingnan natin yung assignment. O, diba, na kay Ariana yung laptop. Ito yung property number niya. Okay, kaya pag nalagyan na natin ng ICS at ng PAR, dito makikita natin kung kanina naka-assign yun. Tapos dito sa status, makikita natin ano status ng asset na to. Yan, naka-issued na siya. Oh. Hindi mo na magagalaw yan, naka-lock na. Yan, naka-issued na siya. Okay. Ganon din yung tingnan natin yung share status niya, issued na rin. Okay, o ganun lang yung pagsaset natin ng ICS. Pag nag-create ng ICS PAR, automatic na yan na nandito sa asset na rin, sa status at yung assignment. Okay, yan lang po muna. Thank you.